Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 13:16. Nagmamadali sa silangang rehiyon. Mabilis na itinulak ni Xiaoyan ang pinto at lumabas. Nakita niya ang isang magandang figure na nakasuot ng malanyebe na damit sa gilid ng tahimik na patio sa harap ng kanyang silid. Ang figure ay nakatayo roon ng eleganteng. Ang ngiti sa mukha ng ginang ay lubhang nakakaakit. Nakabalik ka na ba sa wakas? Huminto sa paglalakad si Xiaoyan. Tumingin siya sa ginang, na nakatayo sa nakakalat na sikat ng araw, at hindi sinasadyang nagulat. Muling nanambalik ang orihinal na kulay ng malanyebeng buhok ng Little Fairy Doctor. Ang mahabang itim na buhok ay bumuhos sa kanyang likod na parang talon, na random na kumakalat sa kanyang likuran. Isang banayad na hangin ang umihip, na naging sanhi ng pag-alog ng kanyang buhok. Ang hitsura ng Little Fairy Doctor ay kapareho noong unang nakilala siya ni Xiaoyan sa Qingshan Town sa loob ng Jiama Empire, maliban sa kanyang kaakit-akit na kilos ay naging mas makapangyarihan. Maging ang malumanay ng ngiti sa kanyang mukha ay ganoon din. Ang kasalukuyang kanya ay ang tunay na Little Fairy Doctor. Noon, nailigtas niya ang mga patay at inalalayan ang mga nasugatan sa loob ng bayan ng Qingshan. Siya ay tiningnan bilang isang diwata sa puso ng hindi mabilang na bilang ng mga mersenaryo. Bakit? Hindi mo ba ako nakikilala? Ang Little Fairy Doctor ay humakbang pasulong at dumating sa harap ni Xiaoyan. Napatingin siya sa natigilan nitong ekspresyon at hindi sinasadyang tumawa. Ang buhok mo. Ungol ni Xiaoyan. Biglang huminto ang kanyang mga mata sa makinis na noo ng Little Fairy Doctor. Nagkaroon ng malabo, kulay abo na komplikadong imprint sa lugar na iyon. Sa isang sulyap, ito ay tila isang selyo. Ito ang lugar kung saan naruroon ang Wolfo Poison Body. Sa sandaling ito, ang lahat ng Wolfo Poison Chi sa loob ng aking katawan ay nagbago na sa ganitong selyo. Ang elder na iyon ay talagang isang pambihirang tao. Nakagawa siya ng paraan upang ganap na mapawi ang Wolfo Poison Body. Marahang hinaplos ng Little Fairy Doctor ang simbolo sa kanyang makinis na noo habang tumatawa. Tumanggaw si Xiaoyan habang nalilito. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa Little Fairy Doctor bago siya tumawa ng mapait. Sa naramdaman ko, ang aura na kasalukuyang taglay mo ay malamang na mas malakas pa kaysa kay Tian Wu Zunzi, tama ba? Dapat nasa ikapitong bituin. Isang matamis na ngiti ang isinagot ng Little Fairy Doctor. Ang pagtatatak sa Wolfo Poison Body ay tila naging sanhi ng pagkalat ng malaking bato sa kanyang puso. Mas relaxed at mas nakakatukso ang ngiti niya ngayon. Isang 7-star daw Zun. Hindi sinasadyang napabuntong hininga si Xiaoyan nang marinig niya ito. Sa ganitong paraan, tila kahit ang Little Fairy Doctor ay nagtaas ng kanyang lakas ng 3 bituin o higit pa. Nagdulot ito kay Xiaoyan, na ang lakas ay bahagya pang tumaas ng 2 bituin matapos makalunok ng Heavenly Flame, na makaramdam ng labis na hindi makapagsalita. Bakit siya nakilala ng mga taong hindi maaaring maging mas karaniwan? Ang aking katawan ay nakakuha ng napakaraming poison chi. Ang pinakamahusay na ebidensya nito ay ang pagbabago ng aking buhok sa isang puting kulay, ngunit pagkatapos ng pagsasanay sa chi method na iniwan ng elder, ang poison chi na aking naipon ay naging isang tonic. Kung hindi ako makakagawa ng ganitong paglukso. Malumanay na paliwanag ng Little Fairy Doctor. Walang magawang tumanggaw si Xiaoyan. Siya ay natural na masaya na ang Little Fairy Doctor at ang iba pa ay makakaranas ng gayong maswerteng engkwentro. Mula sa ibang punto ng view, ang pagtaas sa kanilang mga lakas ay maaaring ituring na isang pagtaas sa kanyang. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pagtaas ng bilis ay medyo nakakagulat. Ang lakas ng bawat isa ay karaniwang tumaas sa loob ng wala pang 1 taon, at lahat sila ay umabot sa medyo malakas na antas. Sa line-up ng grupo ni Xiaoyan, mapapatay nila ang ika-9 na Chanzen mula sa Hall of Souls sakaling makilala nila siya muli. Isang taong tila nagtataglay lamang ng 5 bituin na lakas ngunit nakapagpalabas ng nakakatakot na lakas ng pakikipaglaban na maihahambing sa isang 6 na bituin o kahit na 7 bituin na eksperto kasama ang 2 6-star daw Zun at isang dalubhasang 7-star daw Zun na may Wolfo Poison Body. Hanggat ang Hall of Souls ay hindi nag-activate ng isang Bansheng Class Ultimate Expert,
Ang lineup na ito ay makakatakas sa isang piraso kahit na hinabol ng Hall of Souls. Dahil dumating ka, oras na para umalis tayo. Unti-unting nakabangon si Xiaoyan mula sa kagalakan ng malaking pagtaas ng lakas ng Little Fairy Doctor. Iniunat niya ang kanyang tamad na baywang at tumawa ng tamad. Oo. Napangiti ang Little Fairy Doctor nang marinig ang desisyon ni Xiaoyan at hindi tumutol. Masaya ang puso niya sa tahimik na pagtulong sa kanya na gawin ang mga bagay mula sa likuran. Ang ikalawang araw pagkatapos bumalik ang Little Fairy Doctor sa Falling Star Pavilion, muling nagtipon ang grupo ni Xiaoyan. Pagkatapos ng ilang paghahanda, tahimik silang apat na umalis. Maliban kay Yao Lao at ilang iba pa, hindi nila inalerto ang sinuman sa kanilang pag-alis. Ang Go Realm ay matatagpuan sa silangang rehiyon ng Central Plains. Karamihan sa mga paksayon sa rehiyong iyon ay mga subordinate ng angkan ng Go. Gayunpaman, ang pinakamataas na pinuno ng silangang rehiyong ito ay banyaga kahit sa ilan sa mga pinuno ng mga paksayon na ito. Alam lang nila na ang pambihirang pag-iral na ito ay nagtataglay ng sobrang nakakatakot na lakas. Kung nais ng isang tao na magkagulo sa loob ng walang katulad na malawak na silangang rehiyon na ito, isang subordinate na paksayon na may angkan ng Go sa itaas nila ang nagtataglay ng isang mabisang makapangyarihang card. Ang Go clan ay isang misteryoso at makapangyarihang clan na may talento na naging sanhi ng isang ordinaryong tao na makaramdam ng matinding inggit mula pa noong sinaunang panahon. Ang landas ng pagsasanay na hindi pangkaraniwang matigas sa mata ng isang ordinaryong tao ay tila isang patag na malawak na kalsada na patungo sa langit sa mga mata ng isang tao mula sa angkan ng Go. Ang kailangan lang nila ay kaunting pagsasanay upang maging isang dalubhasa sa mata ng isang ordinaryong tao, na mabilis na nalampasan ang mga nasa parehong henerasyon na nagsanay ng may matinding pagsisikap. Sa huli, ang maraming nakakasilaw na ilaw na iyon ay magkakapatong sa itaas ng ulo ng mga tao. Kaya, napanatili ng Go clan ang isang misteryosong kinang sa mata ng maraming tao sa loob ng silangang rehiyon. Kahit sa ilang malalayong lugar, may mga taong nag-iisip sa kanila bilang mga Diyos. Ang panatisismong iyon ay naging sanhi ng isang ordinaryong tao na makaramdam ng hindi paniniwala dahil alam ng lahat na walang banal na nilalang sa mundong ito. Ang Falling Star Pavilion ay malayo sa silangang rehiyon. Kahit na sa bilis ng grupo ni Xiaoyan at sa paggamit ng ilang wormhole, mangangailangan ito ng hindi bababa sa kalahating buwan upang marating ang silangang rehiyon. Maaari lamang magmadali ang grupo ni Xiaoyan. Sa pagbibilang ng oras, wala pang isang buwan bago ang seremonya ng pang-adulto. Kung mahuhuli sila, malamang na mamis nila ang pambihirang okasyong ito. Shi. Isang napakalaking itim na figure ang sumugod sa Asher na kalangitan. Ang sunod-sunod na alon ng hangin at daloy ng hangin ay ginawang nakikita ng mata. Ayon sa bilis nating ito, dapat na tayong makarating sa silangang rehiyon bukas. Gayunpaman, ang usap-usapan na ang pasukan sa Go Realm ay matatagpuan sa isang lungsod na tinatawag na Go Sacred City sa loob ng silangang rehiyon. May dalawang figure ang nakaupo sa napakalaking katawan ng isang 9 Serendip Ground Python. Ang Little Fairy Doctor ay may hawak na mapa sa kanyang kamay habang ipinapaliwanag niya ang sitwasyon kay Xiaoyan sa kanyang harapan. Go Sacred City. Ha? Tumango si Xiaoyan. Narinig na niya ang pangalang ito. Nahigitin ng reputasyon ng lungsod na ito sa silangang rehiyon ang Holy Peel City ng Peel Tower dahil ito ang pasukan sa Go Realm. Ang Go Sacred City ay isang lungsod na nagbabawal sa mga tagalabas na pumasok. Maraming mga eksperto mula sa Go Realm ang nagbabantay dito. Kung ang isa ay walang invitation card, kahit na ang mga nangungunang eksperto sa Dao Zone ay hindi makakapasok dito kahit na gusto nila. Tumawa ang Little Fairy Doctor. Gayunpaman, hindi ito problema para sa amin. Napakaraming malalaking lungsod sa loob ng silangang rehiyon na nagtataglay ng wormhole na kumukonekta sa lugar sa paligid ng Go Sacred City. Sa oras na iyon, ang kailangan lang namin ay gumamit ng wormhole upang marating ang Go Sacred City. Kung walang mangyayaring hindi inaasahang pangyayari, lalabas kami sa labas ng Go Sacred City sa loob ng 5 araw. Tumango si Xiaoyan. Lumingon siya kay Qinglin at nagtanong. Wala namang problema, tama ba? Oo, walang kahit isang spatial fluctuation sa loob ng 50 kilometrong radius. Bigla kaming umalis.
Kahit na gustong sundan tayo ng Hall of Souls, hindi ito madaling gawin. Bahagyang tumango si Qinglin. Tatlong maliliit na itim na batik ang unti-unting umiikot sa kanyang mga mata. Ang anumang pagbabago sa enerhiya sa loob ng 50 kilometrong radius ay nakuhanan ng kanyang mga mata. Sa pagiging scout ni Qinglin, magiging mahirap para sa Hall of Souls na sundan sila at maglunsad ng sorpresang pag-atake. Napangiti si Xiaoyan nang marinig niya ito. Sinabi niya, kung ganoon, dagdagan ang ating bilis. Ang malaking buntot na iyon ng 9 Serendip Ground Python ay biglang umindat nang tumunog ang kanyang mga salita. Ang napakalaking katawan nito ay bumaril pasulong na parang meteorite at nawala sa abot tanaw sa loob ng isang kisap mata. Maayos ang biyahe ni Xiaoyan sa buong biyahe. Kinaumagahan ng sumunod na araw, dumating na ang kanyang grupo sa teritoryong kabilang sa silangang rehiyon ng Central Plains. Gayunpaman, hindi sila huminto sa daan. Sa halip, nakakita sila ng malaking lungsod na may wormhole na patungo sa lugar sa paligid ng Gu Sacred City. Pagkatapos nito, pinasok nila ito nang walang tigil. Habang naglalakad sila sa wormhole, medyo nagulat ang grupo ni Xiaoyan nang matuklasan na ang wormhole na ito ay napakasigla. Paminsan-minsan, dadaloy ang isang sinag ng liwanag sa loob ng spatial tunnel. Maaari pang ang makakita ng ilang eksperto na naglalakad sa himpapawid. Ang pinakamahinang tao na nakita ni Xiaoyan ay isang Daozang. Maliwanag, lahat ng mga taong ito ay patungo sa Gu Sacred City. Gayunpaman, hindi niya alam kung saang mga paksayon kabilang ang mga taong ito. Dahil sa masikip at magulo ang lugar, hindi nakipag-chat ang grupo ni Xiaoyan sa mga nakapaligid sa kanila. Sa halip, tahimik silang naglakbay. Ang isa pang 5 araw ay mabilis na lumipas. Sa ika-5 araw, dahan-dahang binuksan ni Xiaoyan, na nanatiling nakapikit ang kanyang mga mata. Nakatuon ang kanyang mga mata sa dulo ng Silver Spatial Tunnel. Ang spatial na enerhiya ay gumagalaw. Malabong lumitaw ang isang silver light cluster. Nakarating na ba tayo sa wakas? Dahan-daang bumantong hininga si Xiaoyan habang pinag-aaralan ang light cluster na iyon. Isang maapoy na init ang tahimik na umakyat sa kanyang puso. Ang kaakit-akit na figurang iyon na maaaring magdulot ng kapahamakan sa mga bansa at lungsod ay unti-unting naging malinaw sa kanyang isipan. Zon-er. Dumating na ako. Ang kabataang iyon, na minsang niyugyug ng mahiwagang angkan na ito hanggang sa puntong hindi na siya makapagsalita, ay malapit nang makilala sila. Battle Through the Heavens. Kabanata 13:17. Madalas mag-cross ang landas ng mga kaaway. Isang walang kapantay na malawak na madamuhang kapatagan ang nakaabot sa malayo. Isang luntiang berdeng kulay ang pumuno sa mga mata ng isang tao, na naglalabas ng masiglang puwersa ng buhay. Isang maringal at matayog na malaking batong parisukat ang nakatayo rito. Ang malaking batong parisukat ay halos 1,000 talampakan ang laki. Ito ay suportado ng hindi mabilang na bilang ng napakalaking mga halijing bato. Mula sa malayo, ito ay tila isang higanteng nakatayo sa pagitan ng langit at lupa, na nagbibigay sa isa ng kamanghamanghang pakiramdam. Isang pangit na kulay ang lumitaw sa itaas ng malaking batong parisukat na ito. Paminsan-minsan, ang ilang mga ilaw na pilak ay kumikislap at maraming mga figure ang nagmamadaling lumabas mula sa mga ito upang malumanay na dam-apo sa plaza. Ang napakaluwag na plaza na ito ay napuno ng mga tao. Ang ingay ay nagtipon at umabot sa mga ulap. Ang espasyo sa hangin ay muling nasira sa sandaling ito. Isang pares ng mga figure ang lumabas dito. Ang mga figure na ito ay patuloy na dam-apo sa malaking platform ng bato. Iniangat nila ang kanilang mga mata at tumingin sa kanilang paligid habang may pagkagulat sa kanilang mga mukha. Ito dapat ang Gu Stone Square na nabanggit sa mapa. Mukhang hindi tayo nagkamali. Napangiti ang Little Fairy Doctor habang pinagmamasdan ang maringal at matayog na malaking batong plataporma. Pagkatapos nito, ipinaalam niya si Xiaoyan sa tabi niya. Oo, tumango si Xiaoyan. Nilaibat ng kanyang mga mata ang napakalaking platapormang ito. Sa kanyang paningin, natural niyang naramdaman na ang mga aura sa platform ay medyo malakas. May mga aura pa nga na kahit siya ay kailangang seryosohin. Talagang karapat-dapat itong maging angkan ng Gu. Ang mga maimbitahan nila ay pawang mga tunay na eksperto.
Ang kakayahang magtipon ng mga tao ay talagang nakakatakot. Si Tian Wozunzi sa gilid ay dahan-daang tumango at napabulalas. Napangiti si Xiaoyan. Tumingin siya sa silangan. Malabo niyang nakikita ang balangkas ng isang napakalaking lungsod sa gilid ng kanyang paningin. Sinabi niya, ang lugar na iyon ay ang aming destinasyon, ang Gu Sacred City. Tara na. Bumalandra ang pagkainip sa mukha ni Xiaoyan nang matapos siyang magsalita. Ang kanyang puso ay gustong malaman ang higit pa tungkol sa mahiwagang Gu realm na ito. Bukod dito, naroon pa rin ang libingan ng kanyang ninuno ng Xiao clan sa loob ng Gu realm. Dahil ang kanyang inapo, kailangan ni Xiaoyan na maglakbay doon anuman ang mangyari. Natural, walang tumutol sa mga salita ni Xiaoyan. Ang grupo ay tumigil sa pagkaantala sa sandaling ito. Gumalaw ang kanilang mga katawan, at sumugod sila sa mataas na kalangitan bago lumipad sa direksyon ng malayong lungsod. Napakaraming tao ang dumadaan sa parehong ruta ng grupo ni Xiaoyan. Mula sa bilis ng paglipad ng mga taong ito, posibleng masabi na silang lahat ay medyo malakas. Gayunpaman, hindi nakilala ni Xiaoyan ang anumang paksayon na pamilyar sa kanya sa daan. Noon lang nakaramdam ng kilig ang puso niya. Sinasabing ang Central Plains ay maraming nakatagong eksperto. Totoong-totoo ang mga salitang ito ngayong naranasan na niya. Ang lakas ng mga ekspertong ito ay hindi gaanong mas mababa sa ilang nangungunang pangkat na elder. Karaniwan, hindi nila ihahayag ang kanilang sarili. Pinananatili nila ang mababang profile na ito ay nakakatakot. Bagamat malawak ang madaming kapatagan, wala ito sa grupo ni Xiaoyan. Wala pang 10 minuto, lumitaw na sa kanilang paningin ang malabong nakikitang lungsod. Medyo natigilan si Xiaoyan nang makita niya ang lungsod na ito sa unang pagkakataon dahil ang lungsod na ito ay hindi na puno ng nangingibabaw na aura gaya ng kanilang naisip. Ang lungsod ay itinayo mula sa malalaking maputlang berdeng bato. Marahil ito ay dahil sa pagguho ng panahon, ngunit ang lungsod na ito ay tila nabulok. Isang hindi pangkaraniwang sinaunang aura ang kumalat mula sa lungsod, na nagiging sanhi ng isang pakiramdam ng isang bahagyang sinaunang pakiramdam. Habang papalapit sila, sa wakas ay natuklasan ng grupo ni Xiaoyan na ang sinaunang lungsod na ito ay nakapaloob sa isang transparent na light barrier. Ang magaan na hadlang na ito ay maaaring mukhang manipis at mahina, ngunit ito ay lumikha ng isang presyon na tila nagmumula sa kaluluwa. Ang panggigipit na ito ay nagdulot ng pagbabago sa mga ekspresyon ng maraming tao. Ang paggalang ay lumitaw sa mga mukha ng mga eksperto na pamilyar sa mga pinagmulan ng lungsod. Ang Gu Sacred City na ito ay nakatayo mula pa noong sinaunang panahon. Ito ay usap-usapan na ito ay itinayo ng elite na Daudi mula sa Gu clan. Ang light barrier ay naglalaman ng bahagi ng lakas ng Daudi. Sa proteksyon ng light barrier na ito, ang Gu Sacred City ay hindi malalampasan. Mahinang paliwanag ni Tian Wozunzi. Tila pamilyar siya sa lungsod na ito. Ang lakas ni Daudi. Hindi nakakagulat na nakakatakot ito. Biglang naunawaan si Xiaoyan. Hindi nakakagulat na ang pressure na naramdaman niya sa loob ng kanyang kaluluwa ay lalong tumitindi habang papalapit siya sa lungsod. Bilang paggalang sa isang piling Daudi, ipinagbabawal ang paglipad sa loob ng 10,000 talampakan na radius ng Gu Sacred City. Kailangan nating maglakad papasok. Kung hindi, tataas ang pressure. Ngumiti si Tian Wozunzi. Pagkatapos nito, pinangunahan niya ang pagpunta sa lupa. Mabilis na sumunod ang grupo ni Xiaoyan mula sa likuran. Hindi nabawasan ang kanilang bilis kahit na nakarating na sila. Nagbago sila sa maraming malabong mga figure na mabilis na sumugod sa sinaunang lungsod. Dahan-daang huminto ang grupo ni Xiaoyan sa harap ng pasukan sa Gu Sacred City. Ang Gu Sacred City ay hindi isang lungsod na basta-basta makapasok. Maliban kung ang isa ay nakakuha ng imbitasyon mula sa angkan ng Gu, ang isang ordinaryong tao ay ipinagbabawal na pumasok dito. Bagamat ang pamamaraan upang makapasok sa lungsod ay lubhang komplikado, walang sino man ang nangahas na kumilos ng marahas dahil sa kilalang reputasyon ng angkan ng Gu. Sinundan ng grupo ni Xiaoyan ang iba pang mga tao at dahan-daang umabant. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nakarating na sila sa pasukan ng lungsod. Inilibot ni Xiaoyan ang kanyang tingin sa paligid,
para lamang makita ang halos 100 itim na nakabaluti na figure na may hawak na mahabang sibat at nakatayo ng tuwid sa magkabilang gilid ng tarangkahan ng lungsod. Ang mga matatalim na mata ay patuloy na gumagala sa paligid. Sunod-sunod na alon ng malalakas na aura ang bumungad sa kanilang mga katawan, dahilan upang hindi sinasadyang ibulalas ng isa na ang guklan ay talagang dakila. Napalayo ang mga mata ni Xiaoyan sa mga itim na nakabaluti na figure ng tao. Bigla silang tumigil sa isang pamilyar na figure sa pasukan ng lungsod. Agad na naningkit ang kanyang mga mata. Ling Quan. Isang figure ang nakatayong matangkad at tuwid sa pasukan ng lungsod. Ang maputlang berdeng baluti na kanyang isinuot ay naging dahilan para mas lumamig siya. Umindayog ang kanyang likod kasabay ng hangin, na naging dahilan upang makitang masigla siya. Ang pamilyar na figurang ito ay natural na katulad ng commander ng Black Submerged Army, si Ling Quan, na nagkaroon ng sama ng loob kay Xiaoyan. Hindi inaasahan na makikilala ni Xiaoyan si Ling Quan sa sandaling dumating siya sa Gu Sacred City. Ito talaga ang kaso ng mga kaaway na madalas mag-cross ang landas. Nang mapansin ni Xiaoyan si Ling Quan, nakita siya ng malamig na mga mata ni Ling Quan. Agad na nagulat si Ling Quan bago ang kanyang mukha ay mabilis na naging madilim at seryoso. Xiaoyan, sino ang nagpahintulot sa iyo na pumunta sa lugar na ito? Ang pangit na ekspresyon at malamig na pag-iyak ni Ling Quan ay nagdulot ng napakaraming mga mata na naglabas ng swoosh, na tunog habang sila ay lumilipat. Sa wakas, natigilan sila kay Xiaoyan ng may pagkagulat. Ang usapin ng pagiging kampyon ni Xiaoyan ng Peel Gathering ay kumalat na sa Central Plains. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay nagtataglay ng isang mahusay na reputasyon sa Central Plains. Gayunpaman, sa hitsura ng kanyang hitsura ngayon, tila ang kampyon ng Peel Gathering na ito ay may sama ng loob sa batang commander na ito mula sa angkan ng Go. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Xiaoyan sa harap ng malamig na pag-iyak ni Ling Quan. Pinitik niya ang kanyang daliri at lumabas ang isang jade invitation mula sa kanyang storage ring. Nagdala ito ng malakas na hangin habang sumasabog ito patungo kay Ling Quan. Bumagsak ang ekspresyon ni Ling Quan nang makita niya ang imbitasyong ito. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan niya habang nakahawak ang Daochi sa kanyang kamay. Bigla niyang inabot at sinalo ang Jade Invitation. Nang hawakan ng kamay ni Ling Quan ang imbitasyon ng Jade, isang nakakatakot na temperatura ang biglang lumitaw mula rito, nasusunog ang kanyang palad hanggang sa isang makapal at puting hamog ang lumabas. Ang matinding sakit na naging sanhi ng pagiging madilim ni Ling Quan. Gayunpaman, maswerte na hindi siya isang ordinaryong tao. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pilit itong tiniis. Tinapik ng kamay niya ang Jade Invitation at hinigop ang impormasyon mula sa loob nito. Kaya galing ka talaga sa Falling Star Pavilion. Paano makakatanggap ng imbitasyon ang ganitong paksayon mula sa guklan ko? Malamig na tumawa si Ling Quan. May pagkamuhi ang tono niya. Ang lumang Falling Star Pavilion ay hindi nagtataglay ng kwalifikasyon para makatanggap ng ganoong imbitasyon. Nakasulat dito. Kung ikaw ay hindi marunong bumasa at sumulat, maaari kang pumunta at tanungin ang mga miyembro ng iyong guklan. Ibalik ang Jade Invitation. Mahinang itinuro ni Xiaoyan. Dahil sa tono ni Xiaoyan, galit na nagngangalit si Ling Quan. Mas hinigpitan ng kanyang kamay ang Jade Invitation habang malamig niyang sinabi. Maaari kang lumapit at kunin ito. Puff. Ang mga salita ni Ling Quan ay katunog lamang nang bigla niyang naramdaman na ang kanyang mga mata ay nasilaw. Agad naman itong binitawan ng Jade Invitation sa kamay niya. Sa oras na gumaling siya, ang Jade Invitation ay lumitaw sa kamay ni Xiaoyan sa kanyang harapan. Naging sanhi ito ng halos agad na pamumula ng mukha ni Ling Quan. Hindi inaasahan na kasasabi lang niya ng mga salitang ito nang bawiin ni Xiaoyan ang Jade Invitation. Malaki ang nawala sa mukha niya. Bastos. Ang Ling Quan na ito ay tila nakalimutan ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan dahil sa kanyang galit sa kahihiyang ito. Galit na galit ang pinakawalan niya. Ang malakas na hangin ay marahas na hamampes kay Xiaoyan. Bang! Sumayaw ang hangin ng palad ni Ling Quan. Bago niya matamaan si Xiaoyan, muling nasilaw ang kanyang mga mata. Isang binti ang bumagsak sa kanyang dibdib sa bilis na parang kidlat.
Ang nakakatakot na puwersa ay nagpalipad sa kanya pabalik bago siya bumangga sa pader ng lungsod. Grog. Isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik mula sa bibig ni Ling Quan matapos siyang mahulog mula sa pader ng lungsod. Puno ng hindi makapaniwala at gulat ang mukha niya. Noong nakilala niya si Xiaoyan sa Yeklan noon, ang kanyang lakas ay mas mataas pa rin kaysa kay Xiaoyan. Noon, maaaring hindi niya matalo si Xiaoyan, ngunit nagawa pa rin niyang makipagpalitan ng suntok. Ngayon, gayunpaman, hindi niya nakita ang pag-atake ni Xiaoyan bago siya tuluyang natalo. Ang agwat sa pagitan ng dalawa ay nahiwalay na sa isang nakakatakot na lawak. Ang matinding pagbabagong ito ay muntik nang magsuka ng dugo sa kanyang mayabang na sarili. Ilang taon na ba, nakatayo na sa ulo ang brat na minalas niyang parang langgam sa Inner Academy noon. Ilang sorpresa ang bumungad sa mga mata ng mga nakapaligid na tao nang makita nila si Xiaoyan na pinipilit pabalaykan ng isang sipa si Dao Zun. Hindi nila inaasahan na si Xiaoyan ay nagtataglay ng gayong mga tagumpay para kay Dao Che kasama ng kanyang mga dakilang tagumpay sa pagpapadalisay sa medisina. Commander Ling Quan, ikinalulungkot ko na medyo mabigat ang suntok ko. Gayunpaman, mangyaring iwasan ang paggawa ng ganoong katangahan sa susunod na pagkakataon. Kung tutuusin, walang masyadong nagtitimpi na tulad ko. Inilipat ni Xiaoyan ang Jade Invitation sa kanyang storage ring. Pagkatapos nito, sinulyapan niya ang gulat na mukha ni Ling Quan at ngumiti habang nagsasalita. Black Submerged Section, hulihin mo siya. Galit na sumigaw si Ling Quan. Agad namang namula ang kanyang mga mata nang makita ang ngiti sa mukha ni Xiaoyan. Swoosh! Ang daang itim na armored Goklan warriors na nakatayo sa harap ng pasukan ng lungsod ay hindi nag-atubili nang marinig nila ang galit na sigaw na ito. Ang mahahabang sibat sa kanilang mga kamay ay agad na naglabas ng swoosh na tunog habang nakatutok sila kay Xiaoyan. Unti-unting naging madilim ang ekspresyon ni Xiaoyan nang makita niya ang eksenang ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 13-18. Parang ang Little Fairy Doctor at ang iba pa sa tabi ni Xiaoyan ay naging malungkot nang makita nila ang maraming Black Submerged Army Warriors na nakatutok ang mahabang sibat sa kanilang mga kamay kay Xiaoyan. Gumalaw ang kanilang mga katawan, at lumitaw sila sa tabi ni Xiaoyan. Ang kanilang malawak at makapangyarihang dawkis ay tahimik na lumundag. Ang atmosfera sa tarangkahan ng lungsod ay naging parang espada habang magkaharap ang magkabilang panig. Ang mga mata ng ilang tao ay nagmamasid sa grupo ni Xiaoyan na may kaunting interes. Nagulat sila na ang kanyang grupo ay nangahas na salakayin ang isang miyembro ng Goklan sa Gu Sacred City. Ling Quan, bilang commander ng Black Submerged Army, pinaplano mo bang abusuhin ang iyong autoridad para sa pribadong sama ng loob? Ang Jade Invitation na ito ay inisyo ng Goklan. Dahil taglay namin ang Jade Invitation na ito, kami ay mga bisita ng Goklan. Sa iyong status, wala kang kwalipikasyon para hulihin ako, tama ba? Lumubog ang mukha ni Xiaoyan habang malamig siyang tumawa. Napuruhan si Ling Quan nang marinig niya ito. Magpapakawala na lang siya ng malamig na iyak nang biglang sumabog ang malakas na sigaw mula sa kabila ng pader ng lungsod. Isang figure ang sumugod pababa sa paraang parang kidlat. Malakas itong lumapag sa harap ng tarangkahan ng lungsod na parang metal na tore. Ling Quan, anong ginagawa mo? Nagbago ang ekspresyon ni Ling Quan nang makita niya ang figurang iyon na nagmamadaling bumaba mula sa pader ng lungsod. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at sinabing, "Wala lang. Wala." Napakunot ang noo ng figure ng tao na iyon nang marinig niya ito. Lumipat ang kanyang mga mata sa grupo ni Xiaoyan. Gamit ang pagkakataong ito, malinaw na nakita ni Xiaoyan ang mukha ng taong ito. Tulad ni Ling Quan, ang taong ito ay nakasuot ng maliwanag na baluti. Gayunpaman, ang kanyang aura ay malinaw na mas malakas kaysa sa aura ni Ling Quan. Batay sa mga sentido ni Xiaoyan, dapat ay isa siyang dalubhasa sa 3-star Dao Zun. Pagbati sa ikalimang commander. Magalang na sumigaw ang nakapaligid na Black Submerged Army Warriors nang makita nila ang lalaking ito. Ang isa sa kanila ay mabilis na nagbuod ng mga pangyayaring naganap kanina. Ikaw ba si Xiaoyan? Nagulat ang lalaking nakasuot ng light green armor nang marinig ang pangalang Xiaoyan.
Kumunat ang noo niya at muling sinulyapan si Xiaoyan. Ang kanyang ekspresyon ay malabo na naglalaman ng isang napakahinang puot. Falling Star Pavilion Xiaoyan. Kalmado ang mukha ni Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa lalaking ito, na tinatawag na ikalimang commander, sa kanyang harapan. Tama, siya ang Xiaoyan na binanggit ni Young Miss. Malamig na tumawa si Ling Quan. Sinubukan ng kanyang mga mata na magsawa kay Xiaoyan. Ang titig niyang iyon ay puno ng inggit at pag-ayaw habang sinasabi niya. Pinaplano mo bang payagan siya ngayon? Nagsalubong ang kilay ni Xiaoyan nang marinig ang usapan ng dalawa. Mukhang maraming tao sa angkan ng Go ang nakakaalam ng kanyang pangalan, marahil ay dahil kay Zon Natahimik sandali ang ikalimang commander. Ang kanyang mga mata ay komplikado habang sinulyapan si Xiaoyan. Pagkatapos nito, lumingon siya at galit na kinawayan si Ling Quan. Mayroon ka bang utak? Siya ay nagtataglay ng isang jade na imbitasyon. Ibig sabihin, siya ay isang panauhin na inimbitahan ng ating Guklan. Itong mga aksyon mo. Pinaplano mo bang pabayaan ang iba na kutsain ang aming Guklan dahil sa hindi nila alam ang etiquette? Ang mukha ni Ling Quan ay humalili sa pagitan ng berde at puti matapos na galit na pagsabihan ng ikalimang commander. Ngunit hindi siya makapagsalita ng marami dahil sa ang kabilang partido ay may mas mataas na katayuan kaysa sa kanya. Ang tanging nagawa na lang niya ay huminga ng malamig at umatras. Mr. Xiaoyan, mangyaring pumasok. Mangyaring maghintay sa Gu Sacred City ng ilang araw. May isang tao na magdadala sa inyong lahat sa Gu Realm pagdating ng panahon. Matapos pagsabihan si Ling Quan, itinaas ng ikalimang commander ang kanyang mga kamay kay Xiaoyan habang nagsasalita ito sa malalim na boses. Tumanggaw si Xiaoyan. Bagaman ang ikalimang commander na ito ay nakagawa ng isang pahiwatig ng galit para sa kanya, siya ay walang kinikilingan. Ito ay mas mahusay kaysa kay Ling Quan. Gayunpaman, ang naging dahilan ng pagdududa ni Xiaoyan ay ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang taong ito. Saan nagmula ang kanyang pagkagalit? Maaaring dahil pa rin kay Zon Mapait na tumawa si Xiaoyan sa kanyang puso. Gaya nga ng kasabihan, ang kagandahan ay nagdala ng kaguluhan. Bukod dito, ang kagandahan ni Zon ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa isang bansa at sa mga tao nito. Mayroon siyang premonition na ang paglalakbay na ito sa Guklan ay hindi magiging maayos. Pinangunahan ni Xiaoyan ang Little Fairy Doctor at ang iba pa sa lungsod. Habang naglalakad siya sa tabi ng ikalimang commander, ang ikalimang commander ay nag-alinlangan saglit bago pinagdikit ang kanyang mga kamay para sabihin. Kung hindi ito masyadong biglaan, maaari ba akong makahanap ng oras upang makipag-spar kay Mr. Xiaoyan? Gusto ko talagang makita. Kung talagang compatible ka kay Young Miss. Ang huling pangungusap ay kasing mahina ng isang langaw. Gayunpaman, malinaw na nabuo ito sa mga tainga ni Xiaoyan. Nang marinig ang pangungusap na ito, bumantong hininga si Xiaoyan. Gaya ng inaasahan. Oo, dahan-daang tumanggaw si Xiaoyan at hindi ibinuka ang kanyang bibig para gumawa ng dahilan para tanggihan ito. Malinaw na alam niya ang katayuan ni Zon sa loob ng Guklan. Sa kanyang kilos at talento kasama ang kanyang napakahusay na kagandahan, malamang na karamihan sa mga bata at gwapong lalaki sa loob ng Gu Realm na ito ay may nararamdaman para sa kanya. Natural na ituring nila si Xiaoyan bilang isang karibal sa pag-ibig na nagdulot ng pinakamalaking banta. Malinaw na naunawaan ni Xiaoyan na ang ganitong uri ng sparring ay tataas sa hinaharap. Bukod dito, ang mga laban na ito ay uunlad ng higit pa sa sparring. Nalungkot ang puso ni Xiaoyan dahil sa kanyang kapalaran sa hinaharap. Ikanaway niya ang kanyang kamay at pinangunahan ang grupo ng Little Fairy Doctor sa sinaunang lungsod na ito sa harap ng maraming mga tingin. Isang madilim na lamig ang bumungad sa mga mata ni Ling Quan habang pinagmamasdan niyang mawala ang likod ni Xiaoyan. Marahan siyang bamulong. Xiaoyan, ayos lang kung magtago ka sa labas. Ngayong nakarating ka na sa Guklan at nag-imbita sa kahihiyan, masisisi mo lang ang sarili mo sa pagiging bulag mo. Sa kaunting lakas mo, wala kang mga kwalifikasyon para kumilos ng mabangis sa mga nakababatang henerasyon ng aking Guklan. Natural na hindi marinig ni Xiaoyan ang madilim na boses ni Ling Quan.
Ang kanyang grupo ay dumaan sa pader ng lungsod at pumasok sa lungsod, na napuno ng isang sinaunang aura. Ang kasalukuyang Gu Sacred City ay masigla. Madalas na puno ng trapiko ng tao ang mga lansangan. Bagamat walang gaanong trapiko ng tao kumpara sa ibang mga lungsod, karamihan sa mga taong maaaring maglakad sa loob ng lungsod na ito ay nagtataglay ng malaking lakas. Dapat tayong magtungo sa lugar sa loob ng lungsod na itinakda para makapagpahinga ang mga tao. Nagtanong na ako. Ang pinto na patungo sa Gu Realm ay bubuksan sa loob ng 3 araw. Lahat tayo ay kailangang manatili sa Gu Sacred City na ito sa loob ng 3 araw na ito. Nakangiti ang Little Fairy Doctor habang ipinapaliwanag niya ang sitwasyon sa grupo pagkatapos niyang makakuha ng ilang impormasyon. Itinagilid ni Xiaoyan ang kanyang ulo bilang pagkilala. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa kanyang paligid habang siya ay mahinang nagkomento. Ang Gu Sacred City na ito ay puno ng lahat ng uri ng tao, at silang lahat ay malalakas na individual. Dapat tayong mag-ingat sa mga ilang araw na ito. Nanguna si Xiaoyan. Nagsimula siyang maglakad ng dahan-dahan patungo sa gitna ng lungsod matapos bigkasan ang mga katagang iyon. Ang Little Fairy Doctor at ang iba ay mabilis na sumunod sa likuran. Dumaan ang grupo sa lungsod ng mahigit 10 minuto bago nakarating sa gitna. Isang maluwag na manor na may nagtataasang mga gusali ang nakatayo rito. Walang tigil ang pagdaloy ng mga taong pumapasok at umaalis sa pasukan ng mansyon. Ang napakaraming malalakas na aura na kumalat ay naging dahilan upang ang grupo ni Xiaoyan ay magpalitan ng magkatabing tingin sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pag-asa sa imbitasyon ng Jade ng Gu Clan, matagumpay na nakapasok ang grupo ni Xiaoyan sa manor. Pagkatapos nito, sinundan nila ang isang magandang babaeng katulong sa isang tahimik na bahay. Dahil sa walang tigil nilang paglalakbay sa panahong ito, nakaramdam ng kaunting pagod ang karamihan sa kanila pagkapasok sa tahimik na bahay. Saglit silang nagkwentuhan bago naghanap ng sarili nilang kwarto para makapagpahinga. Isang babaeng nakasuot ng maputlang berdeng damit ang nakaupo sa loob ng makapal na ulap na nananatili sa ibabaw ng bundok. Umikot ang hamog na naging dahilan upang lumitaw siya na parang diwata sa kanyang napakaliit na kilos. Young Miss, nakarating na ang Young Master Xiaoyan sa Gu Sacred City. Isang matandang figure ang kumislap at lumitaw sa tuktok ng bundok habang nakapikit ang mga mata ng tahimik na ginang. Magalang niyang ibinalita sa dalaga pagkaharap niya. Ang mga salita ng matanda ay tunog lamang nang maramdaman niya ang puwang sa kanyang harapan. Nang iangat niya ang kanyang ulo, natuklasan niyang nakaharap na sa kanya ang ginang. Ang magandang mukha na iyon, na naglalaman ng isang ngiti, ay naging dahilan upang ang magandang tanawin sa paligid ay agad na lumabo. Sino pa kaya ang mukha na ito maliban kay Zon-er? Old Ling, maayos ba siya? Ang malumanay na boses ng dalaga ay tila nagtataglay ng isang espesyal na puwersa ng demonyo. Maging ang mga ulap ng lugar na ito ay umaalon dahil dito. Ang kasalukuyang Young Master na si Xiaoyan ay hindi na isang taong nakikita ng matandang akin. Base sa impormasyong natanggap ko, si Ling Quan, na ang lakas ay nasa 1-star Dao Zone class, ay hindi na makatagal kahit isang palitan sa mga kamay ni Xiaoyan. Si Young Master Xiaoyan kahit papaano ay nasa 4-star Dao Zone. Bumantong hininga ang matanda. Ang kanyang tono ay naglalaman ng isang tandang na hindi niya maitago. Noong pinoprotektahan niya si Xiaoyan noon, isa lang siyang maliit na Daozi. Gayunpaman, sa loob ng maikling 10 taon o higit pa, ang malambot na kabataang iyon mula noon ay umabot sa yugto kung saan kahit ang matanda ay hindi masabi ang kanyang lakas. Ang ganda talaga ng paningin ni Young Miss. Napangiti si Zon-er nang marinig niya ang bulalas ni Ling Ying. Siya ay nagsasagawa ng malalim na pag-urong sa mga taong ito. Ang mga bagay sa labas ng mundo ay bihirang pumasok sa kanyang mga tainga. Kahit na ito ang kaso, naunawaan niya na ang kasalukuyang Xiaoyan ay tiyak na kilala sa Central Plains dahil naniniwala siya sa kanyang lakas mula pa noong una. Kahit na siya ay down at out, naniniwala pa rin siya sa kanya. Gayunpaman, Young Miss, ang bagay na inihayag mo sa clan dati ay malamang na magdulot ng problema kay Young Master Xiaoyan. Saglit na nag-alinlangan si Ling Ying bago nagsalita. Naniniwala ako sa kanya. Ngumiti si Zon-er ngunit hindi nagbigay ng karagdagang paliwanag.
Ang mga bagay ng puso ay lubhang mahiwaga. Hindi nagawa ng oras na mawala sila. Sa halip, ang oras ay nagtimpla ng damdaming ito hanggang sa ito ay malambot at mabango. Kahit na ang katayuan at lakas ng dalawa ay sumailalim sa isang malaking pagbabago, ang kanilang buhay mula sa maliit na Wutan City ay umiiral pa rin sa kanilang mga puso. Ang magiliw na damdamin ay sa wakas ay nagmature. Mapait na tumawa si Ling Ying nang marinig niya ang kanyang katahimikan. Noong nakaraan, ang pinagpalang batang ito sa loob ng angkan ng Go ay gumamit ng mahinahong tono upang magbitaw ng ilang mga salita na naging sanhi ng pagkibot ng mga mukha ng lahat ng elder sa panahon ng elder meeting. Ang mga elder sa elder meeting ay tinatalakay ang usapin ng kanyang kasal pagkatapos niyang umalis sa kanyang pag-urong. Ang mga salitang ito ang dahilan kung bakit hinarap ni Xiaoyan ang awayan mula sa mga batang henyo ng Gu Clan sa sandaling dumating siya sa Gu Sacred City. Hindi alintana kung lahat kayo ay sumasalungat o sumusuporta sa akin, siya lang ang gusto ko, at walang sino man sa inyo ang makakapagpabago sa katotohanan iyon. Ang isang pangungusap lamang na ito ay naging dahilan upang maging berde ang mukha ng karamihan sa mga elder sa angkan ng Go. Battle Through the Heavens. Kabanata 1319. 8 dakilang commander, 4 na dakilang general. Nang sumikat ang mainit na sikat ng araw sa bintana kinaumagahan, dahan-daang iminulat ni Xiaoyan, na nagsasanay, ang kanyang mga mata. Ang espasyo sa paligid ni Xiaoyan ay bumuo ng isang misteryosong pagbabago bago sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Ang sunod-sunod na alon ng iba't ibang kulay na Daoqi ay tahimik na bumuhos sa mga kilay ni Xiaoyan. Sa wakas, sumanib sila sa kanyang kaluluwa. Sa Great Single Soul Skill na ito, ang aking espiritual na pagsasanay ay mabilis na umuunlad. Isang ekspresyon ng pagiging puno ng papuri ang bumungad sa mukha ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang buong pakiramdam na ipinapadala mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nagsumikap siyang magsanay ng Great Single Soul Skill sa sandaling mayroon siyang librerag oras. Ang mga natamo niya ay medyo malaki. Ang kanyang espiritual na aura, na napakahirap na madagdagan, ay automatikong napabuti ng kalikasan nang i-circulate niya ang Great Single Soul Skill. Ang kakaibang pamamaraang ito ay talagang karapat-dapat na maging isang bagay mula noong sinaunang panahon. Ngumiti si Xiaoyan at tumayo mula sa kanyang kama. Inunat niya ang katawan bago itinulak ang pinto ng kwarto niya. Lumabas siya ng kwarto. Matapos mahanap ang Little Fairy Doctor at ang iba pa, umalis ang buong grupo sa bahay. Ang malaking manor na ito ay napuno na ng mga eksperto mula sa lahat ng dako. Ang mga ekspertong ito ay maaaring nagtataglay ng isang mahusay na lakas o may isang malakas na paksayon na sumusuporta sa kanila. Likas na masigla kapag nagtitipon ang mga taong ito. Ang grupo ni Xiaoyan ay tahimik na naglibot bago huminto sa isang tindahan ng alak na sumasakop sa isang malawak na bahagi ng manor. May malaking batong plataporma sa gitna nitong malaking tindahan ng alak. Sumabog ang Daoqi mula sa stone platform habang ang dalawang figure ay nagpapalitan ng suntok na tila bilis ng kidlat. Ang kawili-wiling labanan ay naging sanhi ng maraming mga tagamasid na paulit-ulit na sumigaw ng mabuti. Ang dalawang tao sa platform ay mga 6-star Daozangs. Sila ay mga eksperto na may ilang reputasyon sa labas ng mundo. Gayunpaman, hindi nila naakit si Xiaoyan. Nakahanap ang grupo niya ng mesa sa wine shop na malapit sa bintana bago umupo. Nahadjap ng kanilang mga mata ang paghinto ng alak at natuklasan ang napakaraming tao na may matinding lakas. Nagtanong ka ba tungkol sa ilang impormasyon na may kaugnayan sa Black Submerged Army na iyon? Pagkatapos maghain ng tsaa ng babaeng katulong, sinulyapan ni Xiaoyan ang laban sa entablado bago mahinang nagtanong. Malapit na siyang makipag-ugnayan sa Gu Clan na ito. Natural, kailangan niyang magkaroon ng higit na pangunawa sa kanila. Ang tinatawag na Black Submerged Army na ito ay usap-usapan kung saan nagtipon ang pinakamalakas na mandirigman ng Gu Clan, at nagtataglay ito ng napakalakas na lakas sa pakikipaglaban. Kinailangan ni Xiaoyan na makakuha ng ilang balita tungkol sa kanila. Oo. Ngumisi at tumango ang Little Fairy Doctor. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Tian Wu Zunzi bago mahinang sumagot. Medyo mataas ang status ng Black Submerged Army sa loob ng Gu Clan dahil ipinapatupad ang isang mahigpit na kinakailangan sa pagpili.
Hindi lang sila dapat maging ganap na tapat sa Guklan, kailangan din nilang maabot ang isang partikular na antas sa isang tiyak na edad. Ito ay rumored na ang Black Submerged Army ay sinusubok para matugunan ang kalidad ng Black, ang mga kinakailangan ng Black Submerged bawat taon. Kung siya ay mabibigo sa mga kinakailangan ng Black, medyo mataas ang Submerged Army. Mabagal na tumango si Xiaoyan nang marinig niya ito. Mula sa hitsura ng mga itim na nakabaluti na gwardya sa tarangkahan ng lungsod, alam niyang ang mga mandirigman ng Black Submerged Army na ito ay hindi pangkaraniwan na mga individual. Lahat sila ay mga mahuhusay na mandirigman na napakahirap hanapin sa labas ng mundo. Ang Black Submerged Army ay may napakahigpit na dibisyon ng mga ranggo. May 8 magagaling na commander. Si Ling Quan at ang ikalimang commander ay kabilang sa mga taong ito. Gayunpaman, ang Ling Quan na iyon ay ika-7 ranggo. Nakangiti si Tian Wu Zunzi sa gilid habang inihayag niya ang ilang impormasyon. Pang-7 lang si Ling Quan, ha? Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Si Ling Quan ay may lakas ng isang 1-star Dao Zun habang ang ikalimang commander na iyon ay nagtataglay ng lakas ng isang 3-star Dao Zun. Kung gayon, ang unang commander ba ng Black Submerged Army ay nagtataglay ng lakas na 6 na bituin o mas mataas. Talagang karapat-dapat itong maging angkan ng Go. Marahang tumango si Xiaoyan. Ang mga kabilang sa mga nakababatang henerasyon na maaaring maabot ang lakas ng isang 6-star Dao Zun ay tiyak na mahusay na mga henyo. Bagamat ang mga miyembro ng Go Clan ay nagtataglay ng Daodi bloodline, ipinakita pa rin ng mga commander na ito ang dakilang lakas ng clan. Ang kasalukuyang ikaw ay hindi masyadong kaibig-ibig sa mga mata ng mga kabataang henyo na ito mula sa angkan ng Go. Marami pa nga sa kanila ang tumitingin sa iyo bilang isang karibal sa pag-ibig. Sa tingin ko ay magiging nakakadismaya ang iyong oras sa angkan ng Go. Tinapal ng Little Fairy Doctor ang kanyang bibig at mahinang tumawa. Hindi dapat maraming miyembro ng Go Clan ang nakakaalam sa relasyon namin ni Zun-Er, tama ba? Kumunat ang noo ni Xiaoyan at nagtanong. Kanina lang, hindi marami. Gayunpaman, ayon sa impormasyong nakalap ko, ang bagay na ito ay alam ng lahat dahil personal na inamin ni Zun-Er ang relasyon ninyong dalawa sa pagpupulong ng mga elder. Tumawa ang Little Fairy Doctor. Natigilan si Xiaoyan. Mapait siyang tumawa. Ang babaeng ito. Talagang matapang siya. Gayunpaman, kung iyon ang sinabi niya, kung gayon, mabubunyag na lang ang bagay na ito. Kung tungkol sa mga henyo ng Go Clan, magagawa nila ang gusto nila. Alam ko sa simula pa lang na hindi ako makakahanap ng maraming kapayapaan sa loob ng Go Realm na ito. Pamilyar na si Xiaoyan sa napakagandang kagandahan at pang-akit ni Zun-Er. Ang Go Clan na ito ay nagtataglay din ng maraming henyo. Dahil may talento, ang mga kabataang ito ay tiyak na hindi magugustuhan ng isang ordinaryong babae. Kaya naman, si Zun-Er, na hindi lamang nagtataglay ng napakagandang anyo kundi isang napakahusay na talento, ay natural na magiging target ng kanilang pagtugis. Sa 8 mahuhusay na commander, higit sa kalahati sa kanila ang tumitingin sa iyo bilang isang karibal sa pag-ibig na nagdudulot ng pinakamalaking banta. Kung makikilala mo sila, tiyak na makakahanap sila ng dahilan para makipag-away sa iyo. Tumawa ang Little Fairy Doctor. Siyempre, sa palagay ko ang mga nagdudulot ng pinakamalaking banta ay hindi ang mga taong ito. Sa halip, ito ang magiging 4 na dakilang general. 4 na dakilang general. Ang tunay na mataas na antas ng Black Submerged Army ay maaaring ibuod bilang ang 8 dakilang commander, ang 4 na dakilang general, at ang 2 pinuno ng Black Submerged Army, ang Black Submerged Dukes. Paliwanag ng Little Fairy Doctor. Ang 4 na magagaling na general na ito ay tunay na mga henyo kahit na sa loob ng Go Clan na puno ng maraming talento. Lahat sila ay mahuhusay na individual. Batay sa kanilang mga potensyal, sila ang magiging tunay na pangunahing miyembro ng Go Clan sa hinaharap. Tahimik si Xiaoyan. Isang solemn na ang alot sa kanyang puso. Ang nakuha niya sa edad niyang ito ay nasa tuktok sa loob ng Central Plains. Gayunpaman, ngayong nakarating na siya sa Go Clan na ito, na puno ng talento, sa wakas ay naunawaan na niya na ang gayong tagumpay ay hindi sapat para ipagmalaki. Dahil ang ranggo ng mga general na ito ay mas mataas kaysa sa mga commander,
malamang na kahit ang pinakamahinang general ay mas malakas kaysa sa first commander. Kung iisipin, ang lakas ng apat na dakilang general na ito ay magiging katulad ng ninth Chanzen ng Hall of Souls. Napakalakas ba talaga ng bloodline ng Dowdy? Dahan-daang bumuga ng hangin si Xiaoyan. Nakaramdam talaga siya ng pressure. Ang bilis ng kanyang pagsasanay ay mailap na sa paningin ng mga mula sa parehong henerasyon, ngunit mukhang mahina pa rin ito kung ikukumpara sa mga pinakahuling henyo mula sa angkan ng Go. Palaging may mas mahusay. Totoong-totoo ang pariralang ito. Bagaman hindi ko alam ang ugali ng apat na iginagalang na general sa iyo, si Zun ay isang pinagpalang anak ng angkan ng Go. Ang pagkahumaling na ibinibigay niya sa mga henyo na tulad nila ay walang kapantay. Kaya't dapat mong bigyan ng higit na pansin. Pinaalalahanan ng Little Fairy Doctor si Xiaoyan. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Isang malupit na ekspresyon ang bumungad sa kanila. Kalimutan ang tungkol sa kung gaano kalakas ang mga tinatawag na general na ito. Walang makakapidyo sa relasyon nila ni Zun. Bagamat taglay lamang niya ang lakas ng isang 5-star Dao Zun, hindi siya natakot kahit isang elite na 7-star o 8-star Dao Zun kung talagang lalaban sila. Kaya naman, umaasa siyang hindi siya ituring ng apat na dakilang commander na ito bilang isang malambot na persiman. Ang mga nagtataglay ng Dowdy bloodline ay may maayos na landas sa pagsasanay. Gayunpaman, ang bilis na ito ay huminto bago ang Dao Sheng class. Kahit na ang isang sinaunang clan tulad ng Go clan ay nagtataglay ng maraming elite na Dao Zuns, walang maraming tao ang maaaring pumasok sa Dao Sheng class. Kung ang isang tao ay nais na umabant sa antas na iyon, ang isang tao ay makakaasa lamang sa kanyang sarili, ang Dao Dine ay hindi kailangan ng dugo. Kasama ang mga taong ito sa mga tuntunin ng iyong kasalukuyang mga tagumpay kapag naabot mo ang klase ng Dao Sheng sa hinaharap, ang mga taong ito ay maaaring manatili lamang sa klase ng Dao Zun. Inunat ni Tian Wu Zunzi ang kanyang tamad na baywang at tumawa. Tumanggaw si Xiaoyan. Ang isang piling tao na Dao Sheng ay ang pinakamataas na pag-iral sa mundong ito. Bagamat makapangyarihan ang bloodline ng Dowdy, imposibleng lumikha ng malaking bilang ng mga eksperto. Kung hindi, ito ay sumasalungat sa mga batas ng mundo. Habang ang grupo ni Xiaoyan ay umiinom at nagkukwentuhan, dalawang malamig na tingin mula sa itaas na palapag ng wine shop na ito ang nakalock kay Xiaoyan. Siya ba ang Xiaoyan? Isang bata at gwapong lalaking nakasuot ng berde ang sulyap sa likod ni Xiaoyan. Ang kanyang hindi pangkaraniwang mahabang kamay ay marahang kumakatok sa riles habang nagtatanong siya sa mahinang boses. Pangatlong kapatid, siya ang Xiaoyan na binanggit ni Yang Miss. Siya ay nagtataglay ng isang mahusay na reputasyon sa Central Plains. Hindi nabawasan ang kanyang kayabangan kahit ngayon na siya ay dumating sa ating Gu clan. Isang malamig na tawa ang sumagot. Sa pagsunod sa tunog at pagtingin, ang taong iyon ay si Ling Quan, na sinipan ni Xiaoyan kahapon. Hindi ito ang Central Plains. Ngumiti ang lalaking nakasuot ng berde. Ang kanyang ngiti ay naglalaman ng mahinang panginginig habang sinabi niya. Bagaman hindi natin mahuli ang mga mata ng Yang Miss, ang isang tao sa ganoong antas ay hindi rin dapat magkaroon ng ganoong kwalifikasyon. Mas mabuting huwag kang gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Mga bisita sila. Nakakunot ang noo ng isang matipunong lalaki habang nagsasalita. Siya ang ikalimang commander mula kahapon. Relax. Lahat ay mangyayari ayon sa mga patakaran. Tumawa ang berdeng lalaki sa madilim ngunit banayad na paraan. Klang. Matapos tumunog ang kanyang boses, isang panalo ang napagdesisyonan sa dalawang figurang naglalaban sa batong entablado sa ibaba. Umatras ang dalawa. Kaagad, isang malakas na malinaw na boses ang umakit sa mga tingin ng lahat. Isang payat na lalaki ang tumalon at sumigaw ng malakas. Ang susunod na lalaban ay ang ikatlong commander ng Black Submerged Army, Yang Hao, at ang kampyon ng Peel Gathering, Xiaoyan. Sa di kalayuan, biglang nanginig ang kamay ni Xiaoyan, nakatatapos lang magbuhat ng tasa ng tsaa. Unti-unting naging malungkot ang mukha niya. Parang nahulog siya sa bitag ng isang tao. Battle Through the Heavens. Kabanata 1320. Ikatlong Commander Yang Hao. Umalangaw-ngaw ang malakas na sigaw sa loob ng gusali, dahilan para tumahimik kaagad ang maingay na kapaligiran.
Ang dalawang taong ito ay lubos na kilala. Ang isa ay ang ikatlong commander ng Black Submerged Army ng Guklan habang ang isa ay ang kampyon sa Peel Gathering. Ang dalawa sa kanila ay mga natatanging tao sa loob ng nakababatang henerasyon. Maswerte kaya ang mga nagmamasid na mapanood silang mag-spar dito ngayon. Bumalandra ang kasiyahan sa mga mata ng maraming tao nang maisip nila ito. Lumibot ang kanilang mga tingin sa kanilang paligid sa pagtatangkang hanapin silang dalawa. Anong nangyayari? Nagulat din ang grupo ng Little Fairy Doctor dahil sa biglaang hindi inaasahang pagbabagong ito. Nakita nila ang madilim na ekspresyon ni Xiaoyan at may naintindihan kaagad. Kumunat ang noo nila at sinabing, hindi inaasahan na may dumating na gulo na kumakatok sa pinto pagkatapos nilang pag-usapan ito. Ito ay talagang masyadong mali. Sa kanilang katalinuhan, natural nilang naunawaan na ang kabilang partido ay natatakot sa pag-address ni Xiaoyan, na nagpapaliwanag kung bakit siya kumilos sa publiko bago humingi ng pahintulot. Kung matatalo si Xiaoyan sa laban na ito, malamang na magiging dahilan ito para magwelga ang Guklan laban kay Xiaoyan. Maging si Zhon'er ay madadamay dito. Ho! Malungkot ang ekspresyon ni Xiaoyan. Dahan-dahan siyang bumuga ng hangin at unti-unting inilapag ang tasa ng tsaa. Mahina niyang sinabi. Gayon din. Hindi ko gusto ang ganitong uri ng tuloy-tuloy na gulo. Hindi masama kung pumatay ako ng manok para bigyan ng babala ang mga unggoy na iyon bago pumasok sa angkan ng Go. Dahil kusang loob niyang nais na maging ang manok na ito, tatanggapin ko ang kanyang alok. Biglang lumingon si Xiaoyan matapos bigkasan ang mga salitang ito. Ang kanyang nagyayelong tingin ay bumaon sa lalaking nakasuot ng berde sa itaas na palapag. Hahaha. Medyo matalas ang kanyang sentido. Tumawa ang lalaking nakaberdeng damit nang makita niyang nakatingin si Xiaoyan. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagpapakita ng kahit katiting na takot. Ang kanyang lakas ay nasa tuktok ng 5-star Dao Zun class. Bagamat si Xiaoyan ay isa ring 5-star Dao Zun, ang binata na ito na nakaberdeng damit ay bihirang matalo kapag nakikipaglaban sa isang kalaban na kapareho ng antas. Yang Hao, hindi ka dapat kumilos ng walang ingat. Kung malalaman ito ng mga elder. Nakakunot ang noo ng ikalimang commander sa gilid habang nagsasalita. Nagtitimpi lang kami. Noon pa man ay mas hilig na ng aming Guklan ang makipag-away. Hindi ba't magandang humanap ng kaibigan sa pamamagitan ng sparring? Bahagyang natawa si Yang Hao at nagpatuloy. Relax, hindi ako papayag na matalo siya sa pangit na paraan. Siyempre ito ay kung siya ay mataktika. Matapos ang kanyang mga salita ay mahinang tumunog, ang katawan ni Yang Hao ay kumikislap, at siya ay nagpakita sa batong entablado bago pa makapagsalita ang ikalimang commander. Nakangiti siya habang nakatingin sa direksyon ni Xiaoyan. Tumawa siya at sinabi, Mr. Xiaoyan, matagal ko nang narinig ang iyong dakilang pangalan. Maaari ko bang malaman kung maaari akong humingi ng ilang mga aral mula sa iyo ngayon? Swoosh! Ang lahat ng mga tingin sa gusali ay biglang nabaling sa sandaling ito. Nagtipon sila sa payat na figure sa tabi ng bintana. Siya ba ang Xiaoyan na iyon? Ang kampyon ng Peel Gathering. Mukhang bata pa siya. Hindi inaasahan na umabot na siya sa level ng Tier 8 Alchemist sa ganoong edad. Mahirap talagang paniwalaan. Ito ay usap-usapan na ang kanyang guro ay si Yao Chen, Yao Zunzi mula noon. Gayunpaman, ang kasalukuyang Yao Chen ay sumulong na sa isang bansheng. Ang kanyang lakas ay napakalakas kaya nakakatakot. Hindi nakapagtataka. Matalas ang mata ni Yao Chen. Ang kasalukuyang disipulong ito ay maraming beses na mas malakas kaysa kay Han Feng mula noon. Kalmado ang ekspresyon ni Xiaoyan habang naririnig niya ang mga pribadong pag-uusap sa paligid niya. Ibinaling niya ang kanyang ulo at ibinato ang kanyang mga mata sa batang lalaking nakaberdeng damit sa entablado na may madilim na ngiti sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang tumayo at sinabi, dahil iginigiit ito ng ikatlong commander, hindi ko tatanggihan ang iyong alok. Bahagyang napataas ang kilay ni Yang Hao nang makita niyang hindi nakahanap ng dahilan si Xiaoyan para tanggihan siya. Gayunpaman, mas lalong lumapad ang ngiti sa kanyang mukha. Gumawa siya ng pagkatapos mo na pagpapahayag. Gayunpaman, walang nakakita sa matinding lamig na dumampi sa kanyang mga mata nang yumoko siya kay Xiaoyan.
Mag-ingat ka. Hindi siya napigilan ng grupo ng Little Fairy Doctor. Nagtiwala sila sa lakas ni Xiaoyan. Na ang lakas ni Yang Hao ay maaaring nasa tuktok ng isang 5-star daw zone, ngunit ang ganitong uri ng lakas ay hindi nagdulot ng anumang nakamamatay na banta sa kasalukuyang Xiaoyan. Oo, tumanggaw si Xiaoyan. Humakbang siya at naging distorted ang espasyo sa harapan niya. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa isang maikling distansya mula sa Yang Hao. Talagang karapat-dapat kang maging kampyon ng isang field gathering. Ang katapangan na ito ay talagang kahanga-hanga. Ngumisi si Yang Hao habang nakatingin kay Xiaoyan at pinupuri siya. Kalmado si Xiaoyan habang sinusulyapan niya ang mababaw na ngiti sa mukha ni Yang Hao. Mahinahon ang boses niya, hanggang sa kawalan ng emosyon. Pagkatapos mo, sige. Malakas na tumawa si Yang Hao. Bigla siyang humakbang pasulong. Ang isang malawak at makapangyarihang Daoqi ay agad na lumundag sa lahat ng direksyon. Ang malakas na presyon ng Daoqi ay nagdulot ng pagbabago sa mga ekspresyon ng napakaraming tao sa loob ng gusali. Ngayon, personal na susubok ang commander na ito at makita kung gaano kahusay ang kampyon sa field gathering na ito. Malakas na tumawa si Yang Hao habang umaalon ang kanyang Daoqi. Ang kanyang mahabang kamay ay biglang nakakuyom, at isang malakas na hangin ang nabuo sa loob ng kanyang palad. Ang kanyang paa ay tumapak sa lupa, at ang kanyang katawan ay lumitaw sa harap ni Xiaoyan na parang kidlat na bilis. Isang matalim na hangin ng kuko ang marahas na sumugod kay Xiaoyan na parang lambat. Ang matalim na puwersa ay palm unit sa kalawakan, na bumubuo ng maraming maitim na peklat. Napaatras si Xiaoyan nang harapin ang mabangis na pag-atake ni Yang Hao. Nagsimula siyang gumamit ng mahiwagang footwork sa loob ng 3 hakbang na radius at iniwasan ang makakapal na hanging kuko ni Yang Hao. Napakabilis. Gayunpaman, halika at subukan ang aking Dragon Snake footwork. Nagulat si Yang Hao nang makita niyang ganap na umiwas si Xiaoyan sa kanyang pag-atake. Agad siyang nagpakawala ng malamig na sigaw. Humakbang siya pasulong. Sa hakbang ng isang dragon at tigre, ang kanyang katawan ay naging parang multo at isang dragon snake illusory figure ay malabong lumitaw sa kanyang likuran. Ang Go Clan ay hindi nagkulang sa mataas na klase ng Dao skills. Bukod dito, bilang ikatlong commander, ang Dao skills na natutunan ni Yang Hao ay tiyak na hindi karaniwan. Ang Dragon Snake footwork na ito lamang ay hindi mas mababa sa 3,000 lightning movement ni Xiaoyan. Sky Evil Chi Shattering Claw. Biglang tumaas ang bilis ni Yang Hao pagkatapos gamitin itong Dragon Snake footwork. Biglang nagiba ang kanyang claw wind habang ang isang mabangis na masamang aura ay mabilis na natipon sa kanyang palad. Ang puwang kung saan dumaan ang kanyang palad ay pumutok, at isang nakabibinging hagong na tunog ang kumalat sa matalas na paraan. Ang Go Clan ay talagang isang malaking clan. Ang mataas na klase ng Dao skills na ito na mahirap makita sa labas ng mundo ay ginagamit ayon sa gusto niya. Nanliit ang mga mata ni Xiaoyan nang maramdaman niya na ang bilis at pag-atake ni Yang Hao ay biglang naging matalas. Sa pagkakaroon ng napakaraming mataas na klase ng Dao skills para protektahan ang kanyang sarili, hindi nakapagtataka na ang taong ito ay hindi nag-aalala na talunin si Xiaoyan, na isa ring 5-star Dao zone. Gayunpaman, nagkamali siya ng pagkalkula. Sa harap ni Xiaoyan, na nagtataglay ng hindi pangkaraniwang makapangyarihang spiritual strength, hindi makatakas sa kanyang mga mata ang anumang malamultong diskarte sa liksi. Bam bam! Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang manggas at tumpak na hahampasin ang claw wind ni Yang Hao kapag malapit na nitong maabot ang target nito. Ang sandaling ito ay nagkataon ang sandali kung saan ang hangin ng kuko ay mula sa mahina hanggang sa malakas. Gayunpaman, hindi maaaring samantalahin ng isa ang gayong pagbubukas ng walang perpektong kakayahan sa pagmamasid. Bang-bang! Nagiging solemn na ang ekspresyon ni Yang Hao sa tuwing sila ay nagpapalitan ng suntok. Matapos ang mahigit 12 matalim na palitan, ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng isang libingan. Kahit na gumamit siya ng 2 uri ng D-class middle level na Dao skills, hindi niya nagawang saktan si Xiaoyan. Ang mga galaw ng paglilibang ni Xiaoyan ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam na nawawalan na siya ng mukha. Hindi ako naniniwala na ang isang mahirap na brat na tulad mo ay maaaring makipagkompetensya sa commander na ito sa mga tuntunin ng dami at kalidad ng mga kasanayan na mayroon ka.
Madilim at malamig ang ekspresyon ni Yang Hao. Napaatras bigla ang mga paa niya. Kasabay nito, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang bumuo ng maraming seal na hindi karaniwang pamilyar kay Xiaoyan. God Seal Skill. Ha! Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata nang makita niya ang mga selyo. Ang kanyang katawan ay kumikislap at kakaibang lumitaw sa harap ni Yang Hao. Pinitik niya ang kanyang daliri at isang banayad na simoy ng hangin ang lumabas, na tumama sa palso ni Yang Hao ng parang kidlat. Maaaring hindi malakas ang simoy ng hangin na ito, ngunit naantala nito ang pagkumpleto ng God Seal Skill, na naging sanhi ng pag-ikot ng dugo sa loob ng katawan ni Yang Hao. Itong brat. Bakit alam niya ang mga flaws ng God Seal Skill? Nagbago ang ekspresyon ni Yang Hao nang random na sirain ni Xiaoyan ang seal na kanyang nabuo. Bago siya makapag-isip, umihip ang mainit na hangin, at kinailangan niyang magmadaling tanggapin ito. Bang! Kumalat ang mainit na hangin sa entablado ng bato. Natigilan ang lahat ng makitang napaatras ng ilang hakbang si Yang Hao dahil sa suntok ni Xiaoyan. Si Yang Hao ay nasa isang sitwasyon kung saan si Xiaoyan ay lubos na nalulula sa kanya. Ang orihinal na madilim at malamig na mukha ni Ling Quan sa itaas na palapag ay naging medyo pangit. Siya ay hindi malinaw na nagsimulang makaramdam ng isang pagkabalisa na lumalaki. Si Yang Hao ay hindi katugma sa kanya. Nagpakita rin ng seryosong ekspresyon ang ikalimang commander. Si Xiaoyan ay lumitaw na hindi nababagabag kahit nasa harap ng mga kakayahan ni Yang Hao, na naging dahilan upang hindi niya sinasadyang makaramdam ng kaunting pagbagsak sa kanyang puso. Ang taong ito ay talagang hindi isang pangkaraniwan na tao sa pamamagitan ng kakayahang mahuli ang mata ng batang si Miss. Bastos. Namula ang mukha ni Yang Hao matapos pilitin pabalik ng palad ni Xiaoyan. Maliwanag, hindi niya naintindihan kung bakit hindi niya nagawang talunin si Xiaoyan sa kanyang lakas sa peak ng 5-star Dao Zun class. Bukod dito, gumamit pa siya ng maraming makapangyarihang Dao skills. Sa kabilang banda, hindi pa nagagamit ni Xiaoyan ang isang Dao skill kahit hanggang ngayon. Overturning Land Seal. Isang bangis ang malabong lumitaw sa mukha ni Yang Hao. Pinakawalan niya ang kanyang Dragon Snake footwork sa limitasyon nito. Isang Dragon Snake illusory figure ang lumitaw sa entablado ng bato habang ang selyo sa kanyang kamay ay mabilis na nabuo. Mabilis na nagtipon ang isang malawak at makapangyarihang Dao Chi. Tumayo si Xiaoyan sa entablado habang nasa likod niya ang mga kamay. Kalmado ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang malabong figure na mabilis na umikot bago dahan-dahang pumikit. Ang matagumpay na pagbuo. Lalong tumindi ang bangis sa mukha ni Yang Hao nang makita niya ang ginagawa ni Xiaoyan. Biglang huminto ang kanyang mga kamay. Isang malamig na ekspresyon ang lumabas sa kanyang mga mata. Gayunpaman, nabalot ng lamig ang kanyang puso nang ang selyo sa kanyang kamay ay malapit ng ilunsad patungo kay Xiaoyan. Bang! Sa sandaling lumitaw ang ginaw, ang entablado ng bato sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang nahati. Isang mainit na haligi ng magma ang naglabas ng mga kuko nito at sumugod na parang apoy na dragon. Nabasag ito sa mga binti ni Yang Hao. Grog! Ang pag-atake na pinakawalan mula sa ilalim ng lupa ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Bilang pangunahing aktor, iniluwan ni Yang Hao ang isang subo ng sariwang dugo, at ang kanyang katawan ay natama ng haligi ng apoy hanggang sa siya ay lumipad. Sa wakas, nabasag niya ang isang malaking batong haligi ng gusali. Agad na nabasag ang haliging bato. Tahimik ang buong lugar habang pinapanood ng lahat ang labanang ito sa isang iglap. Maraming nakatulala na mga mata ang tumingin sa payat na binata na nasa likod niya ang mga kamay. Hindi man lang gumagalaw ang katawan niya. Ilang sandali pa, isang parang kulog na palakpakan ang umalangaw-ngaw sa buong gusali sa nakakabinging paraan. Nanatiling tahimik ang ekspresyon ni Xiaoyan. Pinag-aralan niya ang sunog itim na Yang Hao bago pinagdikit ang kanyang mga kamay. Ngumiti siya at sinabing, "Salamat sa pagdali, ikatlong commander." Grog. Si Yang Hao, nakakalapag lang sa lupa, ay hindi sinasadyang dumuran ng isa pang subo ng sariwang dugo. Hindi niya inaasahan na matatalo siya ng mga kamay ni Xiaoyan sa kanyang pinakamataas na lakas ng 5-star Dao Zun.